Sa CCTV footage, makikita ang isang babae na bumaba mula sa isang kotse sa may Santiago Street, Barangay Poblacion, Makati City, pasado alas 2 ng umaga kahapon. Ilang minuto pa'y dumaan ang isang motorsiklo sa kaparehong kalye at nag-U-turn. Bigla na lang nitong hinintuan ng babae at pilit na hinablot ang bag ng biktima at saka humarurot. Isang P-pop artist at entrepreneur ang biktima. Nung nandun po ako, naiwan ko po kasi yung isa kong phone dun po sa business ko. So pinadala ko po siya sa empleyado na yun po yung inaabangan ko na po dun sa harap po ng hotel. Hinintuan siya ng isang rider na nakasuot ng damit na may tatak ng isang motorcycle taxi company. Inakala pa raw niya na may pipick upin itong pasahero sa lugar, pero hindi pala. Sa halip, bag niya ang na-pick up ng kawatan. Tapos nagulat ako, umilid siya sa tabi ko. Akala ko yung bag ko sumabit sa hawakan ng motor niya. Yun pala, hinahatak niya na pala yung bag ko. So, ngayon, akala ko sumabit, hinatak ko din, kaya nagkaroon ako ng pasa. Ayon sa biktima, sinubukan niyang habulin ng suspect kahit nakasuot siya ng sapatos na may takong. Mula Santiago Street, umabot pa siya sa Makati Avenue at dito na humingi ng saklolo. Sinubukan aniyang habulin ng dalawang nagmamagandang loob na sibilyan na nakamotor ang suspect, pero hindi na rin ito inabutan. Bukod sa pasa, nagdulot ng trauma sa P-pop artist ang pangyayari. Yung trauma na nadulot sa akin, na parang pag nakakakita ka ng, alam mo yun, nakakakita ka ng motor or nakakakita ka ng nakaganong uniform, parang ayaw mong lumapit, ayaw mong lumabas. Naglalaman ng tinangay na bag ng cash na nagkakahalaga ng 24,000 piso, susi ng bahay, mga credit card, dokumento, company phone, power bank at isang headset. Pinablock naman na ng biktima ang mga natangay na credit card. Agad nang idinulog ng biktima sa pulis ang insidente. Then agad-agad naman insist ng ating tropa. Siyempre ang unang ginawa ng tropa dyan, backtracking para just in case na baka mahabol pa natin yung suspect. Sinisikap rin ng otoridad na malaman ang plate number ng motorsiklo ng suspect. Sinubukan din ng biktima na makontak pa ang company phone na nakasilid sa tinangay na bag. Yun po kasi yung, sabi ko nga po dun, natawagan pa namin yung cellphone nung business ko, na hawak niya. Mga 3:30, natawagan pa namin ng umaga, nag-ring pa. Tapos yung narinig niya sigurong nag-ring, yun na yung time na pinatay niya na yung phone. Patuloy pang tinutugi sa mga otoridad ang suspect. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.